Hello! Kumusta? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang ambag ng pag-usbong ng uring mestizo at ang pagpapatibay ng dekretang edukasyon ng 1863. Bago natin talakayin ang susunod na aralin, ano na nga muli ang kahulugan ng liberalismo? Sa Pilipinas, namayani ang kaisipang liberalismo sa mga ilustrado. Ang ilustrado ay mula sa salitang Espanyol na nangangahulugang matalino o may lubos na kaalaman. Ang mga ilustrado ay mga Filipinong nakapag-aral sa mga institusyong akademiko ng Espanyol sa Maynila. Karamihan sa kanila ay nagmula sa mga pamilyang nakinabang sa pagbubukas ng bansa sa pandaigdigang kalakalan na kinatatampukan ng pagluwas ng mga produktong agrikultural. Nagbigay daan ito sa kakayahan ng nabanggit na mga pamilya na magpaaral ng kanilang mga anak sa Maynila. Marami sa mga ito ay mula sa mga may halong lahi na kilala sa tawag na mga mistiso. Magmumula rito ang mga intelektual at reformista tulad ni Jose Rizal, Graciano Gomez Haina at Marcelo H. del Pilar. Sa halos buong panahon ng kolonisasyong Espanyol, nakatali ang programa ng edukasyon sa pagpapalaganap ng Katolisismo. Manifestasyon ito sa unyon ng simbahan at pamahalaan na makikita rin sa kaayusang pisikal ng Plaza Complex na magkasama ang istruktura ng simbahan at pamahalaan sa sentro ng isang pueblo. Ang tawag sa unang paaralan ay ang Eskwela Parokyal o Eskwelahan ng Parokya. Parokya ang tawag sa sinasaklawang lugar ng isang pari sa kanyang pangangasiwang panrelihiyon na matatagpuan sa isang tukoy na lugar ng pagsamba. Kalimitan ay nasa kasa parokyal o kumbento ginagawa ang pag-aaral na katumbas ng katesismo sa kasalukuyan. Katesismo ang tawag sa pagtuturo ng mga doktrina ng simbahang Katoliko at mga aral halaw sa Biblia, ang banal na aklat ng mga Kristiyano. Sa loob din ng kumbento, sinasanay ang mga mag-aaral sa pagbabasa, pagsusulat, pagbibilang at pagsasalita ng wikang Espanyol. Sa madaling sabi, layo ng pagtatag ng eskwela parokyal na maging maalam ang mga mag-aaral sa mga turo ng Katolisismo, gawin silang masunurin sa mga utos ng mga taong simbahan at mabigyan sila ng pagkakataon na matutong magbasa, magsulat, magbilang at magsalita ng wikang Espanyol. Matapos ang pag-aaral sa kumbento, nabibigyan ng pagkakataon ang ilan na magpatuloy sa paghasa ng kanilang kaalaman sa seminaryo, lugar kung saan nagsasanay ang mga individual na maging pari. Mula sa mga seminaryong ito, nagsanay ang mga paring sekular, ang mga taong simbahan na hindi kasapi ng mga relihiyong orden ng mga praile tulad ng mga Agustino, Franciscano at Recoleto. Karamihan sa kanila ay mga katutubo o mistiso na naging aktibo sa kilusan para sa sekularisasyon. Ang sekularisasyon ay isang kampanya na may layuning mapasakamay ng mga paring sekular ang mga parokyang hawak ng mga praile. Umabot sa halos 300 taon bago nagpatupad ang mga Espanyol ng isang malinaw na programa ng batayang edukasyon. Sa taong 1863, naglabas ang mga Espanyol ng isang dekretong pang-edukasyon na nagbabalangkas sa pagpapatayo ng mga eskwela primarya o eskwelahang primarya sa mga pueblo. Katumbas ito ng mga paaralang elementarya sa kasalukuyan. 3 ang pangunahing layunin ng dekreto na kinabibilangan ng mga sumusunod. Una, pagbubukas ng 2 paaralan sa bawat pueblo, isa para sa mga lalaki at isa para sa mga babae. Ikalawa, pagsasaayos ng kurikulum ng pagtuturo na lumilihis sa naging tuon ng mga eskwela parokyal sa katesismo. At ang ikatlo, pagtatag ng mga eskwelahang magsasanay ng mga guro. Layon din ito na sa hanin ng mga magtatapos ng mga bagong tatag na paaralan magmumula ang magiging empleyado ng kolonyal ng pamahalang Espanyol. Kabaliktaran ang nangyari dahil ang desisyon na magbukas ng mga eskwelahang primarya ang nagbigay daan sa paglitaw ng mga ilustrado
mga katutubo at mistiso na nagpatuloy ng kanilang pag-aaral sa mga kolehiyo sa Maynila at maging sa labas ng bansa. Mula sa kanilang hanay, magmumula ang mga intelektuwal, reformista at sa kalaunan, mga revolusyonaryo na naging sandigan ng pagbuo ng pambansang kamalayan noong ika-19 na dantaon. Sana ay marami kang natutunan sa ating naging aralin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang tanong. Ito ay ang taguri sa mga Pilipinong intelektual na nakapag-aral. Ikalawa, ito ay ang tawag sa mga Pilipinong may halong ibang lahi. Ikatlo, ito ay ang tawag sa paaralang sinasaklawan ng isang parokya. At ikahuli, ito ay ang katumbas ng paaralang elementarya noong panahon ng Espanyol.